Magandang araw. Salamat sa iyong oras at pagkakaroon ng bukas na loob upang ibahagi ang iyong pananaw tungkol sa iyong relihiyon. Layunin ng ating pag-uusap na mas mapalalim ang pag-unawa sa iba't ibang pananampalataya. Ang iyong mga kwento at kaalaman ay mahalaga upang mapalawak ang aming kaalaman sa relihiyon at mas magpatibay ang pagkakaisa at respeto sa pagkakaiba. Muli, maraming salamat sa iyong pagpayag na maging bahagi ng pag-uusap na ito. Ang unang tanong, maaari mo bang maipakilala ang iyong sarili at ang iyong relihiyon? Ako si Jessa May Olager, katira sa Angono Rizal, at isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. At yung Iglesia ni Cristo, na-registered siya noong July 27, 1914. So, noong July, nag-anniversary na din kami at nasa 110 anniversary na kami. Pangalawa, gaano ka nakatagal na kamiyembro sa iyong relihiyon? Kasi simula pagkabata ko, yung mama at papa ko, iglesia na. So, ito na yung kinalakihan ko until now. Paano ka nagsimula o napabilang sa reliyong ito? Parang connected lang din sa two. Para napabilang? Yun nga, dahil sa ito na yung kinalakihan ko at ito na rin, dito na din ako sumampalataya. Yun na, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Question. Ano ang pangunahing paniniwala at tradisyon sa iyong reliyon? Ito hindi to lingid sa kaalaman ng iba. Yung sinasagawa naming lingap pamamahayag kapag kunyari may mga nasasalanta, may mga nangyayaring sakuna, nagkakaroon ng isang lingap pamamahayag yung iglesia. Miyembro or hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo is natutulungan po kahit papaano sa abot ng mga kaya namin. Okay. Number 5. Paano naka-apekto ang iyong reliyon sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay at mga desisyon? So yun, malaking tulong to kasi nagkakaroon ako ng guide or tinatansya kung tama pa ba to. Kasi nga may aral kami sa sampalatayanan, lalo sa mga pagsamba naririnig namin yun. Na kung tama ba to, kung okay ba to sa paningin ng Diyos. Kaya mas nagiging maayos yung pagdedesisyon kasi may pinagbabatayan kami. Number 6. Paano inaharap ng inyong relihiyon ang pagkakaiba ng pananampalataya sa iba't ibang tao? So yun, okay lang naman kasi we respect naman na may iba-iba tayong pananampalataya, may iba-iba tayong pananaw. Nakipag-ano pa rin naman kami. Mahalaga din kasi talaga ang pakikipagkapwa. Respeto lang din. Tama naman. Number 7. Sa iyong pananaw, ano ang mahalagang aral na maaaring matutunan ng iba mula sa iyong relihiyon? Dito sa part na to, hindi ko siya masasagot na pero kaya kami may mga isinasagawang pamamahayag or ini-invite namin yung mga hindi namin ka-religion para mas malaman nila, sila mismo makaunawa. Okay. Number 8. Ano ang mga mensahe mo para sa mga may iba't ibang pananampalataya upang mapanatili ang pagkakaisa? Ayun. Palagi tayong tumulong, respetuhin natin. Huwag tayong ilimit natin yung sarili natin sa pagtulong sa kapwa kasi tayo lang din naman dito sa mundo. So, respect tsaka makipagkaisa or para makita yung pagkakaisa sa katulad ng mga nakikita natin yung mga kalamidad. Huwag tayong ilayo natin yung sa ganun. Kung meron tayong maitutulong, bakit hindi, diba? Para makatulong naman tayo sa nangangailangan. Pangalawa sa huli, sa kabila ng pagkakaiba sa pananampalataya, ano sa tingin mo ang nag-uugnay sa atin bilang tao? Pwede pa ulit. Sa kabila ng pagkakaiba sa pananampalataya, ano sa tingin mo ang nag-uugnay sa ating bilang tao? Yun nga, yung pakikipagkapwa natin kung paano tayo makasalamuha. Kasi may iba-iba kasi tayong religion So hindi natin maalis na may mga pinapaniwalaan silang ganon.
yung magrespetohan na lang tayo para magkaroon pa rin tayo ng pagkaunawa sa isa't isa. Kasi kapag wala tayong respeto sa isa't isa, tingin ko magulo. Kaya respect ang ano mo dyan. Okay. Last na yon. Okay na yun. Thank you. Thank you sa oras. Nakakahiya. Yun. Okay lang. Sa kabila ng pagkakabangan natin sa pananampalataya, mahalaga talagang tandaan yung lahat tayo ay naghahanap ng kapayapaan, tas lahat tayo may layunin. At pag-unlad sa ating buhay, syempre, di ba? Iba-iba tayo. Hindi naman lahat pare-parehas ng pananampalataya nga, ang pinaniniwalaan. Pero, bilang isang tao, syempre, tulungan na lang din, no? Ganun. Okay? Thank you! Maraming salamat sa onting oras.